Hello everyone, I am Debbie Viola from GSC Octagram. I am Rihanna Galar from GSC Octagram. Anna Varda from GSC Octagram. And we are your hosts. Das ist Starkada. Bida ka! Today we will be interviewing an amazing dance coach and we'll be asking him all about himself and what made him start his journey. So, let's give a warm welcome to the one and only Sir Eric Datago Quezon. Hi sir. Hi, sir. Hello Hello. sir. So how are you today po? So, feeling nervous po. Feeling nervous. Okay lang. It's okay, it's So, okay. Chill lang tayo dito. Chill lang Okay. tayo. Okay, so let's start with the icebreaker questions muna po. So, can you introduce yourself muna po? Okay. I'm Eric Datago Quezon. So, I'm from Turok Lanton, Barangay Apupong, General Santos City. So, I'm 26 years old po. Yun po. Okay. So, what made you start dancing? What made you do this? Why is this your passion? So, nag-start ang passion ko to dancing is because sa kuya ko. So, it was like elementary days. So, like mga dugit-dugit pa ako noon eh. So, parang wala akong gustong mangyari sa buhay ko. So, like nakita ko kuya ko, nag-start sila ng dancing. So, like, wala, ang ganda. Gusto kong gawin to. So, nag-practice sila, nag-practice sa gilid. So, ako, tumitingin lang ako. So, parang gusto kong sumali pero sobrang bata ko pa talaga noon. So, just like, yun po ang start na parang gusto kong sumayaw, parang I like this. So, yun doon nag-start, tuloy-tuloy na ako hanggang sa pag elementary grade 6. So, doon din ako nag-start ng choreographing. So, yun po. So, you were inspired by your brother? Yes po. You need to do that too. You need to be inspired, guys. Be inspired. Okay. Follow your heart. Yeah, follow your heart. So, dyan na din po kayo nag-start ng Yun ako dance. nag-start ng dance. So, because of dancing, what are the places or countries na napuntahan mo? So, for now, places, ang country plan napunta namin dito pa lang din sa Philippines. So, ang pinakamalayong lugar na napunta namin is Manila. So, bali, kaapat na ako nakakompete dun sa Manila eh. Yung first time ko is nung national dance competition na held siya sa Mall of Asia Arena. And then yung next is Smart Jump In. And ano siya doon, Araneta Coliseum yun siyang na competition. Then the next is sa Quezon City, which is HHI Philippines final. Then yung current, yung last 2019 is sa may UP din naman, yung World of Dance Philippines. So naging rank 4 po kami doon. Opo. And both Oh my God, okay. Nice, sir. So, meron na po kayong dance group na nagawa po? may nagawa ko ngayon bago kami, nag-create kami ng bago. Pero yung last is yung Team Indayog po ng Croatia. Hello po, Team Indayog. So, nag-start ako ng team nagpasok ng Team Indayog dahil sa kaibigan namin kay Jan Ryan Antipesto. So, may grupo kasi kami dati, then parang yung wala akong pera na pang gusto ko rin mag-aral kasi ng college noon. So wala akong pera na pang-aral noon. Then inalok ako ng friend ko na si Jan Ryan na kung pwede pumasok ako sa school organization na Team Indayog, na sasayaw ko doon para magkaroon ako ng scholarship. So yun ang start na sumali ako ng Team Indayog, then naging coach and choreographer ako nila. Then doon din nag-start yung parang level up ko ng pag-coaching and dancing. Like, na-dominate namin ng mga competitions dito sa Jensan na sport. Sige kami champion. Then, yun din yung group namin na nakapunta kami na Manila na World of Dance Philippines. Ang Team Indayog, parang rank 4 din kami doon. So, yun po. Gusto ko lang magpasalamat kay Jan Andrepes sa pag-invite sa akin. So, nag-school ako doon, nag-college ako, then nag-graduate din ako doon. And pagka-graduate ko is nag-work din ako doon as
college register staff and teaching po sa college. So because na gusto mo mag-college, Mm. that made you also want to dance, mainly for college trip. Kumbaga, yung dancing is naging tulay siya para maka-school ako, para magka-college ako noon. So, parang naging bridge siya para makuha ko yung goal ko na makapagtapos na pag-aaral sa college. That's really great. That's great, guys. So, sir, about sa dancing, what is usually your concept? Like, or theme? So, sa dancing, pinaka ano ko talaga is hip-hop talaga. So, doon ako may malakas. Pero maroon din ako mag-contempo, maroon din ako mag-folk dance, cheer dance. Pero pinaka ano ko talaga is yung hip hop talaga. Your strength. Oo. Yun po. Hip-hop. Okay. So, sir, what were your greatest challenge faced? Like, what were the challenges that you faced throughout your dancing career? So, sa dancing, no, sobrang dami kasi ng problems and na dadating sa dances, like sa practice, no. So sa practice, hindi kasi siya sobrang dali gumawa ng choreography. So ang pinaka ano diyan, ang pinaka hindi siya madali pag mag-start ng choreographing like dances para sa mga competitions. So, yung struggles, yung mga problems, mga ano namin, mga plano namin na hindi magawa. So, sobrang dami talaga ng problem. So, pero ginagawa namin na paraan para mas maganda ang aming mga sayaw. So, never give up tayo. Never give up. So, next question po, sir. What were the best experiences or memories that was in your dancing career? So pinaka best na ako na experience, no, yung sinabi ko nga, yung World of Dance. Kasi yun ang pinaka first na dance ko na ako ang nag-choreo. So parang parang dream, parang like nasa dream ako na totoo ba to na tinatanong ko sarili ko, totoo ba to na nangyari to sa akin. So nung competition na yon, so bago nag-start na kami nasunod ang dance, so sobrang halo-halo nag-alalo lahat ng ano ko, ng mga experience ko, ng mga ano ko, like hindi ko namalayan na umiyak na talaga ako nung bago kami sumayaw. Like wow, sobrang hindi ko alam, happy na excited ako noon. So like doon ako nakapagano sa sarili ko na sobrang proud ko sa sarili ko na nagawa ko 'yan. Life-changing experience. So, sir, Wait lang. what were your achievements po sa dancing? Like, what competitions have you won in? Sobrang dami kasi pero ang gusto kong i-highlight na lang is yung mga big stages namin na nagawa. Like last 2019 yung World of Dance is sa Manila, naging 4th runner-up kami doon. Then sa National Dance Competition sa Manila din, nag-champion kami doon. Nakalaban namin ng iba't ibang schools doon sa Manila, yung iba't ibang schools. Then yung sa Smart Jump In is third runner-up kami doon. Then yung at saka yung sa HHI Philippines final, so naging qualifier kami doon sa Manila. And then yung current namin na panalo is last 2022 doon sa Davao City sa World Supremacy Battlegrounds. Nag-champion mo kami doon. Bumalik dalawa kami champion nung last 2019 and last 2022 nag-champion pa kami doon. Wow! 2023 pala. 2023 last year lang. So recent lang. Last year na pala, last year. So, last question po, sir. Sino ang mga like members of sa dance group mo ba, like dati po, and where did they come from po?
And how did you recruit them? Yung pagsali ko ng Team Indayo kasi meron na silang group doon, meron na silang mga members. For lahat ng members namin doon is mga scholar po ng Croatia, like students po lahat kami. So every year, next year, nagkakanta kami ng auditions para sa mga upcoming na mga students na gustong sumali ng Team Indayo para sa scholarship, para kung gusto sa kanilang passion at saka pag-aaral nila, mapagsabay nila. So parang wish din yun para sa mga bata na mga aspiring dancers na gustong mag-aral, at the same time gusto nila magsayaw. So parang doon kami ng recruitment para mag-audition para makapasok sila. So usual most sa mga dancers ko is for students lahat. Maganda talaga yan kasi like at the same time makadance sila pero at the same time they can learn as a student, they can finish school like what you did diba sir? Tama. So you mentioned dancing is really your passion, di ba? So aside from dancing, ano pa yung mga ibang hobbies niyo po? Sa ibang dancing, kasi ang dancing kasi parang nag-circle lang yan sa akin eh. Yes. So parang yun lang ang passion na gustong gawin ko talaga. Tsaka yung dream ko din na through pagsasayaw ko, gusto kong makaapak ng ibang bansa, ma-represent ng Philippines, ma-represent natin ng General Santos City. Yun talaga ang biggest dream ko sa pagdadancing ko. So, I'll give like a fun question. So, yung next fun question ko is, money or passion? Tricky question. Money or passion? So para sa akin no, siguro ang pipiliin ko is passion. Kasi these days kasi ang ginagawa like vlogging, di ba? Vlogging is passion. So sa vlogging, through vlogging nakapag-create din sila ng money. So through passion, doon sila nagkukuha ng income nila. So yun din ang sa akin. So ginagawa ko tong passion na to, hindi lang po para para magpasikat, para magpaano, pero gusto ko rin through dancing, through my passion, no, maka-create din ako ng income through this. So bonus na talaga yung Oo. pera. Wala sa talaga ang pera. So, pag once na gusto mo talaga ang yung gusto mo talaga ang ginagawa mo, You don't think about money. oo, Yeah, wala You talaga. don't think about money talaga. That's true. Oo. Yung puso mo na Yeah, your heart. Masaya ka lang sa ginagawa mo. Tama. So next, another fun question na naman. Another difficult question, guys. Yes. So, fame or family? Fame or family. So, sa ngayon, hindi ko kinukuha yung fame kasi parang kasi yung fame sobrang broad kasi ganyan eh. So, ang gusto kong piliin is family talaga. Family. Kasi doon din tayo lahat pupunta eh. So, sa family, ang family ko kasi is yung very supportive talaga sa akin. So, kung anong gustong gawin ko, sinusuportahan nila ako. Kung gusto kong ganito, sa passion ko, always sila nandiyan para mag-support sa akin. So, thank you so much sa family ko, sa aking asawa at saka sa aking anak na palaging nandiyan sa akin, para sa akin. So, mas pipiliin ko talaga ang family kaysa sa fame. Yes, family always comes first. Wait lang.